Puno na ng problema ang ating buhay, kaibigan. Lagi ka na lang nakapamewang sa iyong kapalaran. Andyan lang ang barkada, naghihintay, nag-aabang. Malakas ang tawanan sa amin, sige lang ang pahinga. Love Radio, sigaw mo pare, Love Radio, kaharutan mo to. Morning, guys. Hello. Balitaan tayo. Morning, good morning. It's a feel-good Monday! Kabisyo, bawal umabsent Monday. Kay pagalitan ka man ng boss mo. Oo, saan ka daw naglalagaw-lagaw? Tamang oras sa Love Radio Palawan, 6:32 na in the morning on a feel-good Monday! Kilos na kape na! Grabe naman makasigaw, reporter. Oo, ganun talaga. Oo, kasi hanggat hindi ka nakakarinig ng sigaw, kabisyo, hindi ka natataranta. Di ba? Ganyan tayo kapag ano lang di ba? Mahina ang tawag ng nanay. Oo, nagbibingi-bingihan. Pero pag sumigaw na, ano ba? Wala bang kikilo sa inyo, mga bata kayo? Di ba? Saka natataranta. Ay, nako, morning balita. Kasama ko, Ray Porter sa Love Radio Palawan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Good morning, good morning, good morning. Again, mga kabisyo nating tawag dito, tinatamad na naman. Bakit naman ganun? Monday na Monday, kabisyo, may pasok ha. Ito na muna, balita tayo. Dead on arrival ang isa pong motorista sa Northern Palawan Provincial Hospital matapos itong bumangga sa isang pampasaherong bus sa Taytay. Pasado 2:00 kahapon, lumalabas sa investigasyon ng pulisya na nawala naman ng preno ang motorista habang binabaybay ang pakurbadang bahagi ng highway sa Barangay Abongan, saka bumangga sa kasalubong na bus. Napuruhan ang ulo ng 36 anyos na biktimang si alias June na nooy patungo umano ng poblasyon Taytay dahil sa impact ng pagkakabangga nito sa windshield ng naturang bus, mga kabisyo. Ito na ang sinasabi natin, maaga pa lamang kanina, mag-ingat po sa pagdadrive. Hindi lang po kayo ang nasa lansangan, mga kabisyo, o lalo na kung kayo ho'y nagmamaneho ng pampasaherong sasakyan, doble ingat po ha. Mag-ingat po at sa mga motorista rin, again, sinabi ko rin kanina, i-check po ang brakes, ayan, preno, ano ba, mga ilaw. Although araw na naman na kabisyo, pero hanggang, syempre, hanggang gabi, kung magmamaneho ka sa mamayang gabi pa uwi, di ba? Kasi late ka na uwi. Mas maigi na or mas mainam na i-check mo yung mga ilaw ng iyong sasakyan, dahil kung hindi, wag ka nang magmaneho o maglakad ka na lang, alay lakad 2025 ka na lang muna. Okay, again, kabisyo, hiram lang ang buhay natin, isa lang ang buhay natin, hindi tayo pusa, kahit ang pusa, isa lang buhay. Huwag kang maniniwalang siyam ang buhay ng pusa, isa kang uto-uto. Ayun ako. Again ha, mag-ingat po sa pagdadrive, mga kabisyo. Seryosong, alam mo yon, balita ang mga ganitong banggaan, ano ho. Ibig sabihin, ito yung mga paalala na hindi ho dapat natin tinitake for granted yung pagpapaayos ng sasakyan, pag-check ng kondisyon ng inyong sasakyan, at lalong-lalo na yung inyong mga sarili bago po kayo nagmamaneho sa lansangan or bago ho kayo pumapasada. Yan. Sa mga kabisyo nating tricycle, multicab,
Ano pa ba? Habal-habal rider, mag-ingat po kayo sa inyong pagmamaneho at magdasal higit sa lahat, no? Para makauwi pa sa pamilya ng maayos, 'di ba? Kompleto ang katawan, walang bawas ang daliri, walang galos, 'di ba? Lagi ho tayong gagabayan ni Lord mga kabisyo sa inyong paghahanap buhay. Okay, okay. Morning balita. Sama-sama tayong mamayang alas 8 in the morning on a Feel Good Monday mga kabisyo. Good weather tayo today, sabi ho yan ng pag-asa. Except of course, pagsapit po ng hapon at gabi at uulanin tayo mga kabisyo. Pero, ang kagandahan dito, sabi ng pag-asa, generally, fair weather tayo. Ngayong araw ng Monday. May bagyo pero nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Wala po itong epekto sa bansa ho natin. At least ngayong araw ho. Alright. Oras natin 6:36. Kilos na! Ito na muna, balik dugtungan tayo. Kasama pa rin ako, Ray Porter sa Morning Balita sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Hey guys. Morning. Good morning sa mga kabisyo natin. Mag-ingat po tayo sa pagmamaneho. Diyos ko po, ewan na lang talaga. Huwag po tayong padalos-dalos sa kalsada. Feeling ko naman, kasi yung motorista yung yung motorista yung pumasok doon sa lane nung bus nakasalubong. Pilit daw iniwasan ng motorista yung um, parang pinipilit niyang umiwas. Tsaka yung bus iiwas din, kaya lang alanganin na siguro, kaya naman wala nang nagawa, no. Bumangga po yung motorist sa bus. Kaya mag-ingat po tayong lahat mga kabisyo. Right? Mm. Dirty. Ano po natin sinasayang ang buhay natin? Seven.
Nagbibitaw na raw si Senador Lacson sa tawag dito, sa Blue Ribbon. Nagbibitaw na raw siya. Ay, bakit lenteng? Ano ba yun? Alam nyo, piniplaytime tayo ng Senado at saka ng Congress. Mga siraulo tong mga siraulo tong mga kaalyado ni Duterte. 'Di ba? Tingnan nyo, gumawa sila ng resolution ba 'yun? Or parang appeal na i-house arrest si former President Rodrigo Duterte. Alam naman ng ICC na mga kaalyado ni Duterte ito, 'di ba? Parang medyo ang sabi, imposible na pumayag yung ICC na i-house arrest si Duterte. 'Di ba? So kanya-kanyang kanya-kanyang pagsasalba, no? Diyos ko talaga. Gulo-gulo ng Pilipinas. Pati si Regine Velasquez napapa-tweet sa inyo eh. 'Di ba? Mukhang wala yatang makukulong eh. Tinatarantado tayo ng gobyerno, no? Ang kailangan po ng Pilipino ay may managot, may makulong. Kasi hindi po piso ang ninakaw, bilyon. Lagi po natin tatandaan yan, mga kabisyo, no? Hindi po 100 lang ang ninakaw, hindi lang po million, hindi po million basta-basta pera, million or basta-bastang halaga lang pinag-uusapan dito. It's billions and multi-billion pesos, mga kabisyo. Kawawa ang Pilipinas kapag wala hong mapapakulong ang gobyernong ito. Totoo yan. Sana mamulat na tayo sa katotohanan. And next election, alam nyo na kung sino iboboto ninyo, utang na loob, mga Pilipino talaga. Mayaman lang ako at may pera ko, hindi na ako maninirahan sa Pilipinas. Diyos ko, di ba? Dadalhin ko pamilya ko sa ibang bansa. Seryoso, di ba? Ay, yung mga basic services hindi nabibigay, infrastructure hindi nabibigay, di ba? At marami nagsasabi, alam nyo, tip of the iceberg lang to. Kumbaga, itong corruption na ito, it's just one agency, DPWH, no? Marami pang agencies ng gobyerno, mga kabisyo. I think all of the agencies in the government may corruption, no? Yan ang paniniwala ko. At yan ang maraming paniniwala ng mga kabisyo natin. Maraming corruption nagaganap sa gobyerno. Hindi lang po sa DPWH, no. Nagre-resurface ngayon yung debate yata yon ng mga presidentials, I think. Para kung mauupo ka as president, anong agency ng government ang una mong imbestigahan? Si Lenny, yung una niyang, yung top 4 yata.
Si Lenny, yung sinabi niya, Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue. Oh my God. The BIR? Guys, just, oh my God. Kung malalaman nyo lang yung mga kalokohan dyan sa BIR. Ano pa ba? DPWH, may isa pa siyang binabanggit eh. Basta top 4 yata agencies in the government. Kung maupo kang presidente, ano yung mga agencies na iimbestigahan mo for corruption? No? So it's a syndicated corruption in the government, mga kabisyo. Ay, ba't ang haba na ito? Ano to? Wednesday. Okay. Ba't ang baligtad to lahat? Ba't ka nagbaligtad? Sandali. Okay, 3 seconds. Wait lang guys. Alright. So yun, no, nakakalungkot. Parang mukhang wala eh, mukhang lumalamlam na po yung issue ng flood control, no. Ako lang ba to or nararamdaman nyo rin na parang walang makukulong, no? Chill nga lang yung dalawang Diskaya eh. Yung Diskaya. Oh my God, di ba? Nakakalungkot ng Pilipinas. Gino-joke time tayo ng gobyerno natin. O siya, exit na ako. Ang aga ako nababadrip sa ano na yun. Kasi bibitaw na si Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Siya lang naman yung medyo namumukpok talaga eh. 'Di ba nga sinagot niya si Marcoleta. Tapos parang may mga issues din about Marcoleta na bakit mo nga naman parang in a way yung tono ng pananalita mo pinoprotektahan mo yung mga Diskaya, no? Sabi naman ng iba, hindi naman. He's just being fair. Pero tinanong nga ni Ping Lacson, 'di ba, na parang bakit pinoprotektahan? Parang overprotective ka sa mga Diskaya. And allegedly, yun nga lumabas na parang nabayaran nga daw yung senador. No? Parang parang nag-aabogado siya para sa mga Diskaya. Hindi ba dapat yung kampihan niya yung taong bayan, nagsusumigaw ng taong bayan, di ba? Nagkaroon na ng rally. Di ba? Sa EDSA, sa Luneta, mga artista nagsasalita na. Senators, these politicians are politicians, mga kabisyo, at the end of the day. No. Wala tayong mapapala sa kanila. Kailangan natin ng true public servants na yung loyalty ay sa taong bayan. Napakikinggan lagi yung taong bayan, in accordance with the law, no. Hey. Guess wala mangyayari sa Pilipinas. Ambot na lang talaga. O siya, babay na ako. Bye guys. Happy Monday.